So update lang tayo sa advisory ng SEC sa kung saan naglabas sila ng mga list ng unrecorded online lending platforms sa kanilang Facebook pages para maging maingat kayo na paalala rin nila yan na huwag kayong basta-basta uutang dyan doon sa mga hindi nakarehistro doon sa recorded online loan platform ng website nila. Okay? So bago ang lahat, maglalambing po muna ako sa inyo na pakipollow po ang aking Facebook at ang aking YouTube at ang aking TikTok. At kung nagustuhan nyo nakatulong sa inyong video ito, malaking tulong din po ang inyong pag-like at malaking tulong din po ang pag-share. At para updated po kayo sa mga videos natin, ay hit nyo lang po yung notification bell para sa mga bagong updates natin dito sa usapang online lending apps. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na kayo mangutang dito sa mga online loan apps. Ako po nagre-review, sinisilip ko po siya para magkaroon ako sa inyo ng shared real experience sa kung ano yung kanilang proseso ng pagpapautang at yung kanilang proseso ng paniningil para magkaroon kayo ng tamang expectations, gabay o guidance sa ganitong klase ng operasyon ng mga online loan apps. Okay? Ulit ko hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo sa OLA at hindi po ako nagpo-promote. Okay? Then ito po yung post ng SEC. Ngayong araw lang po na ito. Pakita ko sa inyo. Excuse me. Advisory Unrecorded Online Lending Platforms. Ipinaalala ng mga sumusunod na online lending platforms o OLPs, application at websites ay hindi autorisado at hindi pinapahintulutan na mag-alok, mag-process o magpautang. Alinsunod sa SEC Memorandum Circular Number 10 Series of 2021 na nagpapatupad ng moratorium sa mga bagong online loan platforms simula November 2, 2021. Bali, ito yung nagsimula, yung November 2, 2021. Nagsimula yung moratorium. Okay, simulan muna natin sa mga Google Play Store, yung mga OLA na hindi nasa o wala sa list ng recorded online lending platforms. Okay? Google Play Store, number 1, si Perago, Secure Loans. Number 2, si Loan Tayo, Flexible Loans. Number 3, si Cash Safe and Fast Loan. Number 4, ZRT Credit, Loan PH. Number 5, Bingo Peso, Philippine Cash Loan. Number 6, Peso Maya, Fast Online Loan. Number 7, Cash Muna. And number 8, GZ Loan, GZ Len, Online Cash Loan App. Then, sumunod po yung mga OLA na nasa Apple Store o nasa iPhone. Number 1, the Valor Credit Loan App Quickly 18+. Number 2, Dolo Loan. Number 3, Maxi Lending, Loan and Mabilis Cash. Number 4, Sky Loan, Quick Lending App. Number 5, VIP Loan, Quick Lending App. Number 6, Asset Cred, Loan App Philippines. Number 7, Pero One, One Mabilis Cash. Number 8, Easy Loan, Loan App Philippines. Yung mga nasa gilid, yung katulad itong si Loan and Mabilis Cash, yan po yung mga parang lending companies nila. Okay? At yung mga ulan nila, yung mga Maxi Lending, yun yung pangalan ng mga madadownload nyo sa mga App Store. Ito naman po yung sa mga websites na wala rin sa list of recorded on unknown platform ay ang Andali Cash, Cashcano at MetaCash. At ito naman sabi nila, para sa katanungan o reklamo, makapag-ugnayan daw sa SEC Finland sa number 02 8818-5990 o sa SEC iMessage portal. So, kung may reklamo kayo, mayroon kayong tanong, ayan, mag-contact daw kayo sa kanila dyan. Ewan ko kung, kung updated ba tong number na to, yung SEC nila, hindi ko pa nasubukan mag-message sa kanila dahil ang dami ko talagang gustong katanungan dahil ang daming lumalaganap ng mga OLA na madaling i-download sa Play Store, lalong-lalo na. But, etong mga OLA na ito, para sa akin kulang pa, mga kadyani, no? Kasi, may mga nasubukan ako like yung mga nakaraan, di ba? Yung, tawag doon, yung mga mabilis pera, yung Mada Pera. Ang dami pa. Hindi lang ito. Kulang pa nga ito. Ito pa nga si Support Safe Loan Online. Wala rin niya sa SEC. Hindi nila sinama. Ewan ko kung bakit lantad na lantad lagi yan dyan, no? Ang dami pang OLA nasa Play Store. Kasi common sa atin mga Pilipino yung mas maraming gumagamit ng Android phone like the Google Play Store, di ba? Doon tayo. Kasi hindi man tayo ganun ka sa mga Apple Store, maliban na kung yung mga gumagamit is yung mga kagaya ko na medyo hindi man ganun kaya pero mga second hand or sa mga ibang sa mga greeners na bibili yung mga iPhone, di ba? Yan, magpapakatotoo lang ako. Kasi ako, wala naman ako iPhone, wala akong Apple Store, no?
Pero yung sa Google Play Store, ang dami pong OLA dyan na hindi pa nasasama doon sa list na yan. Walo lang ito. Actually, marami pa ako nasisir dyan. Meron pang Peso Suki. Meron pa nga yung Peso Salon. Ang dami. Di nyo, di ba? Ang dami pa dyan. Nasisilip ka. Minsan nawawala, minsan bumabalik. Parang kanta lang yan ni Gary B. Yung nawawala, bumabalik. Yon. Ganun yun. At paalala lang din kaya nag-update ko sa inyo ng mga OLA na wala sa list ng SEC, yung website nila, para maging, ano yun po, para maging, tawag din, warning sa inyo, paalala rin, advisory rin. Kaya pinapaingat ko kayo na huwag basta-basta mangungutang dito sa mga OLA na hindi registered. Ngayon, ito side comment ko lang, kahit naman kahit naman mga SEC registered, no? Ito, mga real talk lang tayo. Kahit naman mga SEC registered dyan eh. Example ko dyan, si Supreme Money. Di ba? Si Supreme Money, yung mga sila moka-moka, ulitin ko na naman kasi viral na viral to. Dami talaga nagtatanong sa akin kung revoke na ba o hindi. Lilinawin ko ha. May gagawin ako video sa Facebook, panoorin nyo, about kay moka-moka. Yung nagsasabi kasi sa akin, di ako marunong mag-research. Please, pakiintindi lang po yung mga post ng SEC. Lahat po ng mga nire-research ko dito galing po sa mga ahensya ng gobyerno natin. Ayan, example nito, hindi po yan galing sa akin mismo sa SEC o sa mismong mga government agencies ng ating gobyerno. At hindi po yan galing lamang sa personal kong opinion o pananaw. Lahat po ay ng aking mga sinishare sa inyo na ay nire-research ko po. Binabasihan ko po lahat ng aking research sa mga government agencies. Hindi ako yung magbibigay opinion lamang, yung personal opinion para lang magkaroon lang kayo ng tawag doon ng justification sa mga gusto nyong intindihin. Ako po mabase sa facts lamang po ng government agencies. Hindi po ako basta-basta maniniwala sa mga nasa Google lang kasi lilinawin ko, no? Ito ring mga OLA na ito na mada-download natin sa mga websites, no? Tsaka sa mga Apple Store. Kahit wala kasi sila mga mga rehistrado, may mga pangalan yan eh. May mga lending companies na dating nandiyan, yung mga na-revoke, yung mga tinanggal na, I think they are the one that doing that. Kunwari, kung di ako nagkakamali, si Peso Plus or something sa Peso Top, yung mga dating under ng mga OLA na yon, sila lang din yan, mga nag-ooperate. Kumbaga, nagpapalit na ng pangalan, hindi na magpaparehistro, magiging fly by night ng mga OLAs, mag-evolve. Tapos ngayon, lilipas yung ilang panahon, mag-apply na naman ng lending company, iikot na naman, tapos meron pa nga dyan, di ba, yung kasama ba si loan tayo rito? Parang hindi ko nga nakita rito. Ayun, kasama pala si loan tayo. Yung iba dyan, yung mga Peso 101, di ba? Ang daming OLA pa dyan ng mga hindi naman registered o hindi kasama sa list ng SEC. Pero nag-ooperate sa Play Store, napakatambak po niyan. Sana SEC, dagdagan nyo pa, ang dami ko pa nakikita mga fly-by-net na mga OLA sa Play Store. Sa totoo lang, hindi ko lang magawa ng video araw-araw dahil may trabaho rin po ako. Kaya nga sinisingit-singit ko lang po yung paggagawa at yung mga pagre-research. Ulitin ko yung pagre-research ko po ay galing po sa mga government agencies sa hindi po yan gawa o kwentong barbero na kagaya ng mga iba dyan nagsabi na ako raw yung hindi marunong mag-research. Okay? May nagko-comment kasi sa akin, ako pa hindi marunong mag-research, edi wow, kayo na magaling, kayo na bida-bida. So, sana nakatulong yung video ito muli. Maglalambing ako na pakipalo po ang aking Facebook, YouTube at ang aking TikTok. Maraming po salamat sa uulitin.